Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senado pinapanagot na ng Supreme Court. Nanginig si Senator Escudero at 17 mga senador na nagpabalik ng articles of impeachment sa lower house sa naging hatol sa kanila ng kataas-taasang hukuman. Nanindigan ang House of Representatives na wala silang nilabag sa one-year bar rule hinggil sa impeachment at kinwestiyon ang mahakbang ng Senado tulad ng remand, question of jurisdiction, at ang probable dismissal ng impeachment if majority ng mga senators di umano ay magboto para i-junk ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente. According sa mga mamabatas at mga legal luminaries, this would be a violation of grave abuse of discretion and a violation of the Constitution that says the Senate must try and decide all cases of impeachment. Pinanindigan ng ilang mga senador tulad ni Senator Alan Peter Cayetano na bago dinggin ng korte ang kaso ay titingnan muna ang jurisdiction kung merong itong nilabag sa procedure. Dagdag pa niya, pwedeng ma-dismiss ng Senado ang impeachment when majority of the senator judges agree and vote for the dismissal na umani ng malawak na pambabatikos. Samantala, nagiging matunog ang pangalan ni Soto at Escudero para sa Senate President. Naging hati ang suporta ng mga senators, kabilang na ang mga bagong pasok na mga senators sa 20th Congress. Malaking papel ang gagampanan ng Senado sa impeachment ng Vice President lalo na at nakatutok dito ang taong bayan. Subalit sa mga nangyayari ngayon, maraming mga netizens ang sumisigaw ngayon na i-abolish at buwagin ng Korte Suprema ang Senado dahil sa hindi patas at bias na pamamaraan ng pagpapatakbo ng impeachment. But let's go to one of the most controversial statements of the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Ito na yung, kanina you were starting to talk about it. Yes. Can dismiss the case. Ano ba ang ibig sabihin noon? Okay. So, Kuya Boy, pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Di ba? So, for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC yan. Kinasuhan mo ako sa Ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Di ba? So, sa Supreme Court, meron sila tinatawag na prohibited pleadings. Di ba? So, may mga sinasabi ko, anong prohibited? O, whether motion niya or pleadings, di ba? Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. So, for example, hindi kami pwede mag-impeach ng hindi impeachable officer. Di ba? But yun lang ang limitation. Then, sa rules namin. So, yung dalas ko marinig ngayon, kung wala sa rules nyo, hindi nyo pwedeng gawin. Hindi kami pwede mag-CR. Wala sa rules namin na pwede kang tumayo tapos pwede ka mag-CR Oh. So, pero pwede mong... So, but to go to the main point, Kuya Boy, no? We should not dismiss outrightly unless it's a question of grave violation of the Constitution. Di ba? So, kasi ang nabenta kasi nung ibang advocates ng hindi nyo man lang titignan yung ebidensya, i-dismiss nyo na. Okay? That's always the case if you question the jurisdiction. Di ba? So when you go to the ICC, kay President Duterte, ano ba unang question ng abogado ni President Duterte? Hindi ba tinanong niya, you have no jurisdiction over us kasi umalis na kami. Wala pang ebidensya ang pinapakita doon. Wala pa. Okay. Pero nagsabi yung korte, sandali lang, may jurisdiction. So the court should not acquit or convict you without looking at the evidence. Klaro yun, Kuya Boy. Paano ka naman magsasabing guilty or not guilty kung hindi mo pa tinitingnan yung ebidensya? Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi, Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. If the Supreme Court, ban. If the Supreme Court doesn't decide, tuloy-tuloy lang kami. Kung walang TRO, tuloy-tuloy lang kami.
But if we do decide na sandali lang, may violation to nung 1-year ban, at therefore hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Is Court. that where the Senate President was coming from? No. Yung sinabi niya that the impeachment court can actually dismiss the Kasi, case. Kuya Boy, may halo na to ng, ng intriga kay Senate President of Okay. how he handles the impeachment court. Kasi may nagsasabi, ang pinanggalingan nito, yung sinabi nila, na dapat in-overrule niya si Senator Bato nung sinabi niyang, I will move to dismiss. Okay. But, Kuya Boy, if the Senate President said na, you're out of order, and then he appealed, so sinabi ni Senator Bato, okay, tell me where in the rules na nakalagay dyan na hindi kami pwede mag-move dahil mali, walang jurisdiction, or dahil nga na ano yung ban. Sabi mo may cite pa rin si Senate President. Senator Bato can appeal. Magbobotohan yun ngayon. Alam ko yan, Kuya Boy, kasi ako yung unang in-appeal yung sinabi ni Senate President Enrile sa case ni CJ Corona. I disagreed kung sino pwedeng isupina o hindi. In-overrule niya ako, I appeal. Kaya nagbotohan. No? So, ang point, Kuya Boy, kung nagbotohan, sino susundin namin? Yung minority o yung majority? Di ba? So, kung sasabihin ni Cheese, 15 kayo or 13 kayo na bumoto to dismiss, tuloy pa rin kami. O 10 lang kami. Pwede ba yon? And then, to convict, you need 16. So, there are real considerations in all of this. The Senate President has never said, let's dismiss it. No, I wanna understand that. Kung halimbawa, nung nag-motion si Senator Bato na i-dismiss, pwede pala yon na halimbawa, 12 bumoto na, o i-dismiss natin, pwede pa rin yung natitirang mga senador. Hindi pwede. Hindi na pwede. Dismiss na yon. That's what I'm saying, Kuya Boy, Oo. na throughout history, sometimes tama yung minority. Pero majority rule eh. Okay. Di ba? So, sa ordinaryong korte, Kuya Boy, pag nag-disagree, so for example, no, sa Court of Appeals, di ba, kung hindi sila unanimous 3, magdadagdag kang 2, may 5. Sa ordinaryong korte, kapag ka yung judge sinabi, inhibit mo yan, papalitan yon. O, sa atin ngayon, sinabi, si ganitong 2 senador, pumunta dun sa activity, nandun si VP Sara, inhibit. Assuming, Kuya Boy, nag-inhibit sila. Yung boto na yun is for Sara. Kasi pag every time mag-inhibit ka, ang natanggal mo lang sa kanila, makapagsalita sila sa korte at makaboto sa motion. Pero, counted na yun as an acquittal. Kasi you need 16 to convict eh. So, every single one na mawala, para ka na nang bumoto to acquit. O, so, paano kung bumawi naman ngayon yung mga senador na sumama kay VP Sara sa isang activity? O, sandali lang. Prosecutor, dun kay Senator Risa nag-oath eh. O, hindi ba bias din yan? Dapat mag-inhibit din yan. Mauubos kami sa korte. Di ba? So, that's... Kaya, I get that. Balikan ko lamang yung sinabi ni SP Cheese Escudero na we can dismiss. Ang kinakapitan kasi ng kanyang mga kritiko ay hindi lang sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang trabaho ng Senado as an impeachment court is to try and decide, yes, but not to dismiss. Always part of the trial is to determine kung may jurisdiction. Okay. So yung jurisdiction na sinasabi natin dito, Alan, ay yung 1 year. Yung 1 year. Ban. So kung ang sasabihin, i-dismiss kasi wala namang ebidensya, we can do it but we shouldn't, ma-overturn kami ng Supreme Court. Okay. So kung ang ginawa ni Senator Bato or any senator, no, you know, I think most of us here believe na pampolitika lang to. I don't even need to see the evidence. We should dismiss. Then, halimbawa, majority dismissed. Then you can go up to the Supreme Court. Hindi mo man lang trinay eh. Di ba? Okay. But for example, Kuya Boy, no, you said na the person you brought the impeachment case against is not an impeachable officer. So we dismissed it based on jurisdiction. Wala kaming jurisdiction, hindi impeachable officer yan. No? I'm not talking about now the Duterte, ano. If you disagree with me, you go to the Supreme Court. But we can dismiss. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Kasi Kuya Boy, nangyari na in the past yan. Both sides nangyari na halimbawa yung unang final na mas malakas
meron magfa-file ng kasunod-sunod. Meron din naman makikipag-unahan. Ifa-file niya na yung mahinang kaso dahil sasabihin niya, pagka yan yung una, hindi ka na pwede mag-file. So, nagkaroon ng mga changes yan sa rules sa House. So, ang naging ng Supreme Court, titignan mo yung many circumstances including not only time. So, pag 4 yung nag-file, let's say 4 days, titignan mo dyan yung pagka pinadala sa Justice Committee and what Congress does with it. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Hindi committee. pinagalaw ng Kongreso. Ng Kongreso. Okay. So that's why ang sabi ko, i-return kasi I don't want to make my vote based on yung nabasa ko lang sa dyaryo na hindi gumalaw. I want them to certify. I want them to certify what did you do with the first, what did you do with the second, what did you do third. I'm not asking them to certify na tama ginawa nila. Of course, sasabihin nila tama. I want them to certify anong ginawa nyo. Then of course, I expect them to say it's constitutional. Kasi based on that, I will make my own judgment na sandali lang, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Alan, hindi ba pwedeng magawa yun na inutusan mo? Kasi by the time nag-convene na ang Senado as an impeachment court, instead of remanding or returning, whatever the word is, hindi ba pwedeng, may term sila, advisory ba? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa Kongreso? Boy, lahat naman pwede. And I Okay. agree with those saying na pwedeng ganito, pwedeng ganyan. O na ipaliwanag yung 3, ano bang nangyari? Para makasigurado tayo. Yes, but ang question nga is you have a senator and it looks like he has a lot of votes with him Who wanted who's to saying i-dismiss natin. Okay. So, di ba, so, Kuya Boy, yung between returning and continuing, doon ako sa continuing. Bakit ko naman first option? But between dismissing it that day, June 10, and returning it muna, na wala naman delay at wala naman damage, doon ako sa return. Okay. 7. Senator Bungo, Senator Ruben Padilla, Senator Marcolita, Senator Aimee Marcos, and the 2 Villar. Pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator Aimee? I don't know. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senator, Senate President Chis Escudero. why, sir? Well, wala naman kaming nakitang hindi dapat siya suportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is mala ako. Wala man akong hiningi. Wala man rin pinaramay sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. So, sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay Senate President Escudero? Wala na akong hinihingi kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung gano'n, di ba? Kung, halimbawa, we will vote for him as the Senate President, tapos yaman ng incumbent senator, yung kung ano yung hawak ko, I suppose yung pa rin ang hawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya in-offer sa akin dahil that's my understanding. Sir, last na lang. So, si Marcoleta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang hinihingi niya and I presume na napangako na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time na bago kayo mag-commit with SPGs, may hiling ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya.
nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Sa impeachment, sir, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi na ho ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titingnan namin. Baka sabihin nyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Eh, hiningi na namin yan noon, di ba? Pero one thing I can assure you is that ako from my personal na paniniwala ko ito, that since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to whatever actions that were took place during the previous Congress? You can expect me also to raise this question sa floor once the 20th Congress convenes. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanongin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous previous Senate of the 19th Congress. So, So, Senator, ibig sabihin, bago kayo mag-decide kung i-dismiss or hindi, paano po yung scenario? Kailangan po bang magbotohan kung sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun. Dapat, it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. By the Senate. So, We are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court. Di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung para ano ba? Yan ang i-raise ninyo? 7? Solid 7? I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong Senate of the 28th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 19th Congress. So sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba proof na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial, yung pong pag-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila may order kayo sa kanila eh. Na-comply na yung isa, sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution, yung pong articles, and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na nga composition rin ng Senate na 20th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga para masettle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi nyo napag-usapan yan ni ST? Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan na paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Ang pinakaunang motion ko is
to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Impeachment trial, Senate President Escudero said the power of the impeachment court is limitless. They can do what they want. You can do what you want, being a member of the impeachment court. So now there are sectors saying that they can acquit, they can convict, but they can also dismiss. Being a court, they have the power to dismiss the impeachment against Vice President Sara Duterte. And some have said as the 20th Congress opens, that is a possibility. Jurisdiction will be brought up. Constitutionality was already brought up. But there are so many other issues. Posible bang matuloy at hindi matuloy ang impeachment trial given the landscape, the makeup of the 20th Congress? Well, I beg to disagree with my colleagues. I beg to disagree with that because the Constitution says that we should move forthwith. It doesn't say there you may move or the Senate will act forthwith and may also dismiss the case. It's not there in the Constitution. We have to act on it. Now, there's a gray area there that a lot of lawyers love using. They like to say, oh, there's a gray area that means we can come up with our own implementation, our own guidelines. I'm looking at precedents lang, Karen. Precedents was in 2001 or 2000, year 2000. Remember when we were Spice Boys, Karen? We were both young then. And I was a member of the Spice Boys group. We filed the articles of impeachment against former President Estrada to the Senate. And the only way we did that, and the only way that was possible was when then Speaker Manny Villar got the articles of impeachment after the prayer, read the articles of impeachment that brought it to the Senate. Did the Senate dismiss that and say that no, that was not a proper motion, you did not do it rightfully, and therefore we remand it or we return it back or we dismiss it outright? No. Senator Nene Pimentel then was the Senate President, heard and received the 77 firm signatures, and they proceeded with the trial. The rest is history. But you did not cross, but the question, the challenge you have now is that did not cross two different Congresses. Yes, but I'm just giving you precedents. So also with the Corona, whether rightly or wrongly, because I felt that it was also a witch hunt on Corona, and I felt I was not there. I was no longer there, Karen. Remember that I resigned in 2011. And so there's legal precedents on this. So I'm looking at the legal precedents on this. Okay. Whether I am for Sara or I am against Sara, whether I want to impeach her or to dismiss the case, it is of my opinion only. And therefore, the process should still continue. In the end, we vote. That's the point there. In the end, you vote. If you're sympathetic to Madam Sara, if you feel it's a witch hunt, then you vote to acquit. But if you feel that the evidence at hand is sufficient enough, then you vote to impeach. My point is, we have to go through the process. Although, one of the reasons why they're saying, bakit ka nagpirma dun, bakit ka bumoto dun sa 18 to remand? Because at that time, I strongly believe that hindi pwede siyang tumawid sa 20th Congress. Karen. And today, what do you believe? Well, now, if the Senate agrees as a body to discuss it once again, then I have no choice. It's a collegial body, no? So we have to listen to the Senate. But my point being is, we must act on this, whether we like it or not, and therefore vote on using your conscience, Karen. Okay. Why are we afraid right away? But if to outright dismiss it, Karen, I'm worried. I am very worried that the credibility of the Senate as a body where people can go if they are aggrieved by these powerful people which are what you call constitutional offices, like the president, vice president, if that disappears, then the people will have no longer any faith in the Senate. All right. But then the talk is, of course, when the 20th Congress opens, you will take your oath, right?
once again, because you will have, how does that work? Will only, because right now you are still an impeachment court. Tama, di ba? Yes, At yes. sinidiya yung Senado, pero impeachment court kayo. Nakasinidiya, nag-adjourn na, pero the impeachment court remains. That's correct, right? So the new senators that are incoming will have to take their oath. Tama? Well, there will be 12. We're 12 remaining senators, and the 12 have already taken their oath. Oo, so yung yes, there's 12 na incoming papasok 12. will take their oath, all right? So That's then correct. so in effect, it continues. The court continues. So ang tanong dito is, what if one member of the Senate actually files a resolution or brings it before the court that you cannot cross the impeachment to the 20th Congress, because there is a Senate rule wherein all proceedings end per Congress. It doesn't say which proceedings, but it says all. It didn't say legislative proceedings, it says all. So then you'd have to debate on that and take a vote on it, which may lead to a dismissal. Is that correct? That's correct. That is correct. Well, I've listened to a lot of learned lawyers in many shows, and they said that the only way to stop the proceedings would be a Supreme Court ruling. If there's a group if there's justiciable issue and they take it up to the Supreme Court, and the Supreme Court says yes. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Sana hindi na maulit yon. We should limit what we say to the public, especially how we prejudge the impeachment as well as the coming evidence during the trial. Against the Vice President. Hindi maiwasan na ma-interpret ang sinasabi nila as telegraphing a dismissal early on before the trial will start. Sir, do you think it's unfair? Kasi ngayon na hindi pa nalalatag yung ebidensya pero sasabihin witch hunt. Remember that the impeachment is a political process. It is an act not only by the members of Congress, but representatives of Filipinos who were delegated by the people to initiate impeachment proceedings. So galing ito sa tao na bumoto sa more than 215 members of Congress who represented Filipinos. Kaya hindi ito witch hunt. Pakinggan muna natin yung ebidensya bago tayo magsalita. Even as a prosecutor, I did not prejudge a conviction or an acquittal or